Sa gitna ng tumitinding sigalot sa West Philippine Sea, sasabak ulit sa naval exercises ang Pilipinas at Amerika. Kabilang sa puwersa ng Amerika ang kanilang barkong pandigma na nakaalerto sa pagpapalawak ng teritoryo ng China. Nakatutok si Ian Cruz. Bagong-bago ang USS Fort Worth, isang barkong pangdigma ng US. Meron itong dalang Sikorsky MH-60 Seahawk, isang helicopter na kayang tumira ng mga submarine kung kakailanganin. Meron din itong higanting drone, isang maliit na helicopter na pinalilipad ng remote control para tumingin ang malayuan ng mga nasa paligid ng barko at kayang tumira ng rocket sa kalaban. Isa sa mga binabantay ng barko ang tensyonadong West Philippine Sea dahil sa ginagawang pagpapalawak ng teritoryo ng China. We see all the different navies that operate out here. It could be China, Malaysia, Indonesia, the Philippines. I think we saw all of those navies operating in close proximity during our time. Isa nga sa pinakamabilis na barko ng Estados Unidos dahil nga tumatakbo ito ng mahigit 40 knots at dahil nga itinatawag itong isang littoral combat ship ay maaari daw itong makapenetrate doon sa mga mabababaw na teritoryo kaya naman angkop na angkop daw ito sa ating rehiyon. Narito ang USS Fort Worth sa Palawan dahil sa Karat exercises, ang taunang naval games sa pagitan ng Pilipinas at US. Layo ng pagsasanay ang paghahanda sa gagawing kooperasyon sakaling magkaroon ng giyera at pagresponde sa panahon ng sakuna. We are having what we call gunnery exercises, which would test the proficiency of both of our Del Pilar classes, class frigates, both for surface and air targets. Sa isang bahagi ng Palawan, nagsasagawa rin ng exercises ang Philippine Navy at ang Japan Maritime Self-Defense Force. Pangamba ng isang security analyst, hindi magandang senyales ang pagsama ng Pilipinas sa mga malalaking puwersa ng Amerika at Japan sa hidwaan natin ng China. Mas lalong lumaki yung risk ng conflict area dahil tumaas yung military, paramilitary, law enforcement at civilian activities sa area na yan. Pag in-involve mo yung mga major powers sa area na yan, you also increase the risk of major power rivalry. Mula rito sa Palawan, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.